Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigaw ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dawa Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Okay, so mga kaibigan, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa programang Tropa, Wednesday edition. At ngayon po ay ka-25 na po ng buwan ng Marso taong 2026, araw po ng Miyerkules. At siyempre po, ayun, kamusta na ba ang ating life, yung ating buhay, no? Nga pala, Kuya Rosel Lopez at your service, no? At welcome po dito sa programang Tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, Mr. J sa ating technical side. At sa ngayon mga kaibigan ay usapin pa rin yung pong problema natin sa produktong petrolyo, lalo na ng ating mga drivers. No? At talaga naman kaya ang pinag-uukulan ngayon ng ating pamahalaan ng gobyerno ay paano malalagpasan itong trahedyang ito, itong problemang ito ng ating mga kababayan. So mga kaibigan, at yun, napakahirap po talaga. No? At yun nga, may sinasabi na meron po isang live yun ng ating kaibigan na si Maricela Lili ng TV5 na nagkaroon po na isang press briefing sa Malacanang na kung saan ngayon magbubuo na isang task force, no? Ang palasyo para po dito sa problemang ito. Pero bago yan mga katropa, mga kaibigan, ay siyempre po magkaroon muna tayo ng isang trivia. No? At ito po ay ito po trivia na ito yung mga siguro yung mga kilalang personalidad, no? Yung mga kilalang lugar na baka hindi lingid sa kaalaman ng marami na ito paano, no? At bakit. So unahin na natin mga kaibigan, itong nakikita niyo sa inyong mga cellphone screen, no? Ito si Colonel Bonifacio Lagi, no? Busita, nakilala rin bilang Colonel Busita o Boni Busita, no? At isang tunay na icon ng mga motorista ng Pilipinas. At ipinanganak siya noong November 13, 1966 sa Lucena City, Quezon. Taga Quezon pala si Colonel Busita. Talagang 1966 siya, no? 3 taon lang pala tanda sa akin ni Colonel Busita. Dala ko yung 1969, no? At yun, mula sa simpleng pinagmulan, lumaki siya ng may matibay na determinasyon na maglingkod sa bayan at protektahan ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang mga rider na araw-araw nakikipaglaban sa karsada o sa daan. At pagkatapos ng pag-aaral, nakumpleto niya ang kanyang Bachelor of Science in Civil Engineering sa Manuel S. Enverga University Foundation sa Lucena City noong 1988. At hindi tumigil doon ang kanyang pag-aaral noong 2017, nakuha niya ang kanyang master's degree in Management Major in Development and Security mula sa Development Academy of the Philippines o DAP sa Pasig City. Ang kanyang edukasyon sa engineering at security ay naging pundasyon ng kanyang mahabang karera sa pulisya at advocacy. So yun po ang istorya, no? Konting autobiography po ito ni Colonel Busita.
At ang kanyang pagpasok sa serbisyo publiko ay nagsimula noong 1988, no? At bilang enlisted man sa Philippine Constabulary o PCAFP noong 1991, lumipat siya sa Philippine National Police bilang non-commissioned officer. Mula noon, mabilis na umakyat ang ranggo niya dahil sa dedigasyon at husay sa traffic at engineering units. Naglingkod siya sa iba't ibang key positions. No? Yan po ang mga naging karera, no, ni Colonel Bonifacio Busita. Ito po, Chief ng Regional Engineering Office sa Region 4, 1999 hanggang 2002. Chief ng Admin at Operations sa PRO Calabarzon Regional Headquarters Support Group, 2002 hanggang 2006. At naging Provincial Chief ng Laguna Highway Patrol Group o HPG noong taong 2007 at hanggang 2009. At naging Deputy Chief at Acting Chief ng HPG Human Resource and Doctrine Development, Chief ng Region 3 Highway Patrol Unit 2011, Deputy Chief sa Region 4B, HPG Chief ng PSMU National Headquarters Engineering Service taong 2013, Chief ng Regional Engineering Office sa Region 3, NCR at iba pa noong 2018 at 2019. Naging Chief of Police sa Rosario Municipal Police Station sa Cavite, Chief ng Counterintelligence Task Force at Chief ng Public Information Office o PIO sa Cavite Provincial Police Office o PPO. Sa lahat ng mga posisyon na ito, ay lalong sumikat siya sa Highway Patrol Group o HPG kung saan siya naging dalubhasa sa trapiko, road safety at pagtulong sa mga nasa daan. Opisyal na nagretiro siya sa PNP noong December 16 taong 2019 bilang Police Lieutenant Colonel, kaya ang tawag sa kanya ay publiko ay Colonel Busita. Pero hindi ibig sabihin na tumigil siya sa paglilingkod. Sa halip, doon nagsimula ang kanyang bagong yugto bilang tagapagtanggol ng mga motorista. At noong taong 2019, itinagal niya ang Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP, isang organisasyon na nakatuon sa pagtataguyod ng road safety, pagprotekta sa karapatan ng rider at paglaban sa abuso sa daan. Bilang founder, naging aktibo siya sa social media. Itinayo niya ang kanyang YouTube channel na Colonel Busita RSAP, kung saan siya nagbablog tungkol sa trapiko, checkpoints, at totoong buhay ng mga rider. Mula sa libo-libong subscribers, lumubo ito sa higit 500,000 subscribers at 22.7 million views noong taong 2022. Nakuha pa niya ang Silver Play button noong April 2021. Ang kanyang pagiging sikat ay sumabog talaga noong March 2021 sa viral sleepers case. Sa isang video, tinulungan niya ang isang mag-asawang rider na tiniket ng MMDA enforcers dahil sa sleepers ng backseat passengers habang ang driver ay nakasyus. Inamon niya ang enforcer na bayaran na walang sweldo ng babae dahil sa ticket. Nag-viral ito at naging simbolo ng pagtatanggol sa karapatan ng mga maliliit. Dahil dito, nagsampa ng kaso laban sa kanyang MMDA grave coercion at usurpation of authority. Noong February 2022, inaresto siya sa Surigao del Sur pero nakapagpiyansa agad. Sa kabila nito, lalong sumuporta sa kanya ang mga motorista at naging inspirasyon para sa marami. Dahil sa kanyang popularidad, biglang tagapagtanggol ng mga rider, sumali siya sa politika noong 2022. Nakipagsanib siya sa Bicol-based Motorcycle Club na One Rider Party List bilang second nominee at nanalo ang grupo ng 2 upuan sa House of Representatives. At mula Hulyo taong 30, 2022 hanggang Hulyo 30 hanggang 2025, nagsilbi siya bilang representative para sa One Rider Party List sa Kongreso. Patuloy niyang ipinaglaban ang mga issue ng road safety, motorcycle lanes at karapatan ng mga rider. Hindi niya sinuporta ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025 dahil naniniwala siyang hindi ito makikinabang sa taong bayan. Noong October 2024, nagain siya ng candidacy bilang independent candidate para sa 2025 Philippine Senate election. Ang kanyang platform road safety protection sa mga motorista at paglaban sa red tape, at kahit hindi siya nakapasok sa Magic 12, nakuha niya ang 9,805,903 na boto o 17.10%, ika-20. Malakas pa rin ang suporta mula sa masa. Maraming motorista ang nagpapasalamat pa rin sa kanya dahil sa kanyang hotline at personal na tulong sa checkpoints at problema sa daan.
At ngayong 2026, bagamat hindi na siya kongreso, patuloy siya aktibo sa ARSAP at social media. Tinutulungan pa rin niya ang mga motorista saan man sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang Facebook pages, Instagram, TikTok at YouTube channel. At si Colonel Busita ay hindi lang dating pulisya, ay isang tunay na bayani ng mga rider, isang lalaking hindi natakot lumaban para sa tama, at isang leader na nananatiling senador ng masa sa puso ng marami. Married siya kay, ang asawa niya ay si Ma'am Aida Mauzar Busita na nakatira sa barangay Puting Kahoy, Silang Cavite. Hanggang ngayon, ang kanyang buhay ay patunay na kahit natapos ang ranggo sa pulisya at politika, ang tunay na serbisyo ay nasa puso at dedikasyon sa mga kapwa Pilipino. So, kita nyo mga kaibigan, ano? Yan po si Colonel Bonifacio Busita. Ayan. At talaga naman, yun naman ang totoo talagang nakikita natin sa social media, makita nyo yung mga vlog niya, meron siyang tinutulong ang mga hinuli, na mali ang pagkakahuli. Sa totoo lang mga katropa, no, ako napapansin ko rin yan, ito yung opinion ko lang. Marami sa ating mga traffic enforcer, mga MMDA constable na minsan lang hindi marunong manghuli. Ika nga ho ay hindi naaayon sa batas yung kanilang panghuhuli. Basta lang makapanghuli, basta makapagtiket, samantalang yung tinitikitan, siyempre una wala ring alam, so kaya natitikitan nila. Pero sana magkaroon ng seminar, workshop, no, ang mga enforcers at mga MMDA constable, no, para naman no, sa panghuhuli, yung tama lang ang gagawin nilang panghuhuli at hindi po labag no, sa batas at nang naaayon po sa batas. Yun lamang po. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, no, mga katropa. At kayo patuloy na nanonood, nakikinig pa rin siyempre dito po sa Millennial Online TV News and Updates. Siyempre po sa programang Tropa. Rosel Lopez pan po ang inyong kasama. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at tunghayan naman natin isa pang trivia, no? Diyan, makikita nyo na sa inyong cellphone, ito pong pamahalaang bayan ng Malabon, no? Ngayon, lusod na ng nasa larawan na makikita nyo sa cellphone ay isang tagpo ng isinasagawang flag raising ceremony sa harapan ng lumang gusali ng munisipyo noong panahon ni dating Malabon City Mayor Amado Boy Vicencio sa terminong 1995 at 1998. Sa mga taga Malabon, ano ba ang naalala nyo sa lumang munisipyo? Ibahagi inyong kwento. No? Ako, inabutan ko po yung lumang munisipyo. Dahil inabutan ko po si Mayor Boy Vicencio dahil 1998 na po yun no? So, reporter na po tayo noon, no? At talaga naman, yan po, ano? At bukod po dyan, mga kaibigan, yung mga taga Malabon, alam nyo naman ang story ng Malabon. Kung tal kang taga Malabon, alam mo yung mga historical places dyan, no? Lalo na yung mga historical na mga kainan tulad ng Dolores Kakanin, yung kainan ni Aling Meli. Kung tawagin, malapit po ako doon kay Aling Meli, kung tawagin po namin ng araw yan, Sikulangot, kasi po yung pinakamatanda doon, yung matanda talaga. Meron pong nanal dito na malaki. No, nasa may tabi ng ilong. Kaya po naabansagan silang Kulangot. Pero ngayon po kay Aling Meli nga po yun. So, yan po ay mga dekada na. Tsaka yung katabi ni Aling Meli na lugawan po doon na arroz caldo, kung tawagin kasi po, ang laman po doon ay puro mga manok. No, laman ng manok, leeg, ulo, merong atay balon-baluna, dinadayo rin po yun. At bukod po dyan, yun nga pong nanay sa Pansit Malabon. Yan po, bata pa ako, nanays na yan, na talaga namang dinadayo ho yan, na hindi lang taga Malabon, maging taga ibang lugar, pumipila ho dyan para lang bumili ng Pansit Malabon, at maging doon po sa mga dessert, no, lalo na kapag Pasko, Bagong Taon, o anumang okasyon, yung pong Dolores Kakanin, yung pong mga kakanin, no, mga dessert. No, yan po ang mga pinipilihan sa Malabon. At syempre po sa mga kainan, marami po. Nandiyan po yung Judy Ann's, no? Crispy Pata, na ngayon po talaga nag-upgrade, pinaganda yung kanilang restaurant, talagang okay na maganda. Meron din pong Mary Jane na tinatawag. Diyan naman po ginagawa yung mga kung may kasala, receptions, diyan po ginagawa sa Mary Jane. At marami po ng mga bagong bukas dyan ng mga kainan. Alam nyo kasi pag taga Malabon, medyo hindi naman matakaw, hilig lang ho talagang kumain ng mga taga Malabon. Yan po ang ano natin. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo.
Okay mga kaibigan, Rosel Lopez Moreno at your service ang nakasama niyo pa rin dito sa programang Tropa. At siyempre pa dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At dito po, meron pong isang post sa social media, no? At yan, makikita niyo sa inyong screen na cellphone na ito pong si Adjan Chris Vlog, no? At ito po ay pamilya Alonso sa Bacoor, Cavite, no? Yan po. At yan po, yung picture po na yan ay yung iba. Sabi, ito, yung vlog ni Arjan. Yun daw, yung iba ron nilang kapitbahay, wala nang magawa kasi sabi sa amin, sa munisipyo, ay mahirap daw kalaban ang mayayaman. So ito ang papahayag ni Jay Alonso, isa sa may-ari ng lupa na inagawan umano ni Senator Cynthia Villar sa Bacoor, Cavite. Kwento ni Jay, 1960s pa lang, ay taniman na ng kanilang pamilya ang 2.5 hectares na sa pinitan umanong inangkin ni Villar. Bigla na lamang daw may ng mga lalaking nakamask at may dala-dalang baril at nagtanggal ng bakod ng kanilang lupa at nagsasabing nabilin daw ito ni Cynthia Villar. At nagtataka daw sila kung paano ito nangyari gayong may titulo sila at hindi naman for sale ang lupa. At tagay na daw sila ng reklamo ngunit sinabihan daw sila ng munisipyo na mahirap banggain ang mga Villar. Mananahimik na lang ba kami? Wala man lang tumutulong sa amin dahil pag nalaman na Villar, parang wala na daw pag-asa, dagdag pa ni Jay. Ayan, yun po ang sinasabi nitong si Jay, no? Ewan natin kung how true yun, kung gaano katotoo, no? Ano magagawa natin? Paano? Talaga kung ganun, ika nga, nung araw pa man, totoo ho yun, talaga naman, yung mayayaman, meron po tinatawag na land grabber, nangangamkam ng lupa. Ewan natin kung paano nangyayari malipat sa kanilang titulo. So, hindi natin alam, no? Okay, so yun mga kaibigan, yan ay ilan pa lang no, sa ating mga, ngayon po, panghuli, yung pong natin, yung pong naging mensahe ni Senator Sherwin Gatchalian o kanyang, ito yung hearing din sa Senate, no? Na kung saan pinatawag niya po Department of Energy, kasama na dyan ng DOTR, LTO, no? At iba-iba pang sangay para po nga dito sa crisis, no? Sa crisis na kinakaharap natin sa produktong petrolyo, no? Mahirap po yan para sa, hindi lang sa mga drivers kasi kapag nawala tayo ng supply, paano na? Saan na tayo kukuha? Di ba? So kaya nagkakaroon ng isang pagpupulong ang lahat ng sangay ng gobyerno hinggil dito at kung paano nila malalagpasan itong ating pandemya. Nasabi natin pandemya na dinadanas ngayon, no? Na gulo sa ibang bansa pero apektado ang bansang Pilipinas. So panoorin po natin ang naging pagdinig, no, at mensahe ni Senator Sherwin Gatchalian. Narito po. Para sa amin dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel. Ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. And that alone, for me, is a crisis. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. So, ang importante ngayon ay marinig namin sa inyong lahat yung inyong mga contingency plans and help us craft a national contingency plan. Yun ang kailangan namin dahil at the end of the day, kung kakailanganin ng supplemental budget, manggagaling rin yan sa Kongreso. Manggagaling rin dito yan. At kailangan namin malaman kung ano bang pupuntahan ng supplemental budget or additional budget. No, because we cannot just approve a supplemental budget or any other allocation of resources kung hindi namin alam kung ano yung contingency plans. But we need a cohesive, unified, coordinated national contingency plan. Okay, so yan mga kaibigan, sana magkaroon po ng solusyon. No? Sana hindi po maghirap ang ating mga kababayan sa nalalapit na itong nararanasan natin. Actually ngayon, nararanasan na natin dahil lumolobo na po ang presyo ng mga produktong petrolyo. No? Kawawa ang ating, hindi lamang po yung mga drivers, no? Kasi meron pong mga may private na sasakyan, kawawa rin dahil siyempre magkano na ang gasolina. Ang diesel, di ba? Lalo ang diesel, mas malaki ang presyo ng diesel.
So mga kaibigan, sana po ay magkaroon na ng solusyon at di tayo masyadong magkuhan dito sa ating nararanasan ngayon dito sa ating bansa. Muli po, ako niyo naging kasama, naging katropa, Rosel Lopez. Muli, ako niyo po lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Aksyonan kasama dito sa New Millennial TV. Hi, this is Pamilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.